Siyo po lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Okay, batiin naman po muna natin ang ating katabi ng isang magandang gabi. I-welcome natin ang bawat isa. Okay. So unang-una sa lahat, it's good to be home once again. No? Lagi po akong natutuwa sa tuwing ako idadalaw dito. Hindi po ako ganong kadalas makapunta dito, pero sa tuwing ako ay umuuwi dito sa ating pamilya ng MMJP, it always warms my heart. No? Nakakatuwa na laging makita yung mga mukhang pamilyar. Maaring yung iba parang nakakalimutan ko na yung pangalan, pero definitely yung mga mukha ay hindi ko malilimutan. Ano? So salamat sa pagkakataon na makauwi uli dito at makapagdiwang ng banal na misa. No? Alam niyo po, yung ating misa ngayon ay tinatawag nating Misa Aurea. Ulitin niyo nga po, Misa Aurea. Anong ibig sabihin ng Father? Yan po ay Latin. Ang ibig sabihin ng Misa Aurea, the Golden Mass. Ang ginintuang misa. Bakit? Kasi yung ebanghelyong binasa natin ngayon ay yung dinalaw ni Gabriel si Inang Maria at ibinalita na siya ay magiging ina ng Diyos. At nung sandaling dinalaw ni Gabriel si Maria, at nung sandaling umuo si Maria doon sa anghel, ipinaglihinan ni Maria si Jesus sa kanyang sinapupunan. Kaya nga in the tradition of our church, sa araw na ito, ika-4 na araw ng simbang gabi, kapiling na natin si Jesus dito sa mundo. Hindi pa siya isinisilang, pero siya ay nasa mundo na. Siya ay ipinaglihin na ni Maria sa kanyang sinapupunan. Kaya ang tawag natin dito sa misang ito ay Misa Aurea, no? The Golden Mass. At kaya din sa araw nito, pwede na nating batiin ang bawat isa ng maligayang Pasko. No? So batiin nga natin ang bawat isa, Merry Christmas, maligayang Pasko. Ayan, ano? Ipinaglihin na ni Maria si Jesus sa kanyang sinapupunan. At alam niyo po, noong sandaling ipinaglihin ni Maria si Jesus sa kanyang sinapupunan, may nangyari kay Maria. Hindi na lamang siya ordinaryong babae. Siya ay naging ina ng Diyos. And in the tradition of our church, simula nung araw na yon, si Maria ay tinawag na Ark of the Covenant. Kaban ng Tipan. Or more precisely, the new Ark of the Covenant, ang bagong kaban ng tipan. Now, kapag tatanungin ko kayo, ano ba yung Ark of the Covenant? Bababa nga ako, magtatanong ako. O biglang nagyukuan. Ano ba yung Ark of the Covenant? Kung maaalala ninyo, in the New Testament, the Ark of the Covenant is the presence of God in the midst of Israel. Bakit? Ano ba yung laman ng Ark of the Covenant? 3 bagay. Unang-una, naalala niyo yung tinapay na nalalaglag sa langit? Itinago nila yon. Inilagay nila dun sa Ark of the Covenant. Now, yung bahagi ng 10 Commandments, yung bato ng 10 Commandments, itinago din nila. Inilagay nila dun sa Ark of the Covenant, yung batas. And then, yung bahagi ng tungkod ni Aaron, na noon ay pari, itinago rin nila sa Ark of the Covenant. Kaya yung Ark of the Covenant, it is the presence of God in Israel. At matatandaan ninyo, no? Sa tuwing ang Israel noon ay lumalaban sa mga giyera, laging yung Ark of the Covenant nandoon sa harapan. At sa tuwing yung Ark of the Covenant ay nandoon sa harapan, hindi sila natatalo. No? Kaya lang may nangyari. Nung nagkaroon ng Babylonian captivity, ninakaw yung Ark of the Covenant at nawala yung Ark of the Covenant. Hindi na uli nakita. Kaya nga nagkaroon ng pelikula, di ba? Yung Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark.
Ano yung hinahanap ni Indiana Jones? Yung Ark of the Covenant. No? Kasi yung iniisip ng mga Germans noon, pag nakita nila yung Ark of the Covenant, hindi na rin sila matatalo, no, sa gera. Pero yun ay pelikula lang. Pero yung Ark of the Covenant, nakita ba uli? Hindi na. Pero noong si Maria ay umoo kay Gabriel, si Maria na ang naging Ark of the Covenant. Bakit? Ano na yung laman ng sinapupunan ni Maria? Kung ano yung laman ng Ark of the Covenant, yun na ngayon ang nasa sinapupunan ni Maria. Hindi na lamang yung tinapay, kundi ngayon si Jesus ang tinapay ng buhay. Hindi na lang yung 10 Commandments, kundi si Jesus, the lawgiver. At hindi na lang yung tungkod ng paring si Aaron, ngayon si Jesus, the high priest. Kaya si Maria ang bagong kabanang-tipan, the new Ark of the Covenant, Missa Aurea. Alam nyo, pinagninilayan ko rin ang tanong sa atin ngayon, paano tayo ngayon magiging Ark of the Covenant din? Kasi yun naman ang hamon na lahat tayo maging presensya ng Diyos sa mundo. Maging tagapagdala ng Diyos sa mundo. Na tayo din, mga Kristiyano, magiging Ark of the Covenant. Angin, paano tayo magiging Ark of the Covenant? Bigyan natin ng kahulugan yung salitang Ark. Ano ang ibibigay natin? Unang-una, do an act of random kindness. Yan ang Ark. Act of random kindness. Father, ano po yung random kindness? Ibig sabihin, kapag may pagkakataong kang gumawa ng kabutihan, kagandahan, at kabanalan, gawin mo. Kaya nga random Hindi naka-schedule, hindi nakatakda, hindi nakakalendar. Every time na may pagkakataon tayong gumawa ng mabuti, gawin natin. Yan ang ibig sabihin ng act of random kindness. Alam niyo po, naalala ko nung ako'y nandito pa, no? Alam nung sekretary ko yan, nandito ba si Meme? Wala pa si Meme. Si Meme noon ang aking sekretary. Alam niya ito, minsan para akong pinaglalaroan ng Diyos. Minsan meron akong klase, Zoom, pandemic pa noon Habang nagkaklase po ako, biglang nagre-ring yung aking cellphone. Nakita ko si Meme. Di sabi ko doon sa mga estudyante ko, sandali lang mukhang emergency ito. At nung sinagot ko, ang sabi ni Meme, Father, meron pong naghihingalo na. Kailangan nyo na pong puntahan. No, para ma-anoint. Sa loob-loob ko, wrong timing naman ito kung kailan ako merong klase. Ngayon pa magkakasakit. Ngayon pa tatawag. Pero ano yung naalala ko? When it comes to doing good, there is no such thing as wrong timing. Kapag ikaw ay tinatawag na gumawa ng kabutihan, lagi yung good timing. Kaya, do an act of random kindness. Nagpaalam ako sa mga klase ganoon, sabi ko, excuse me i-anoint ko lang yung may sakit, so umalis muna ako. Binigyan ko muna sila ng reading assignment. Inabot na ako ng 2 oras. Pagbalik ko, nandun pa rin yung klase ko kasi 3 oras yung klase. No? Tapos sabi ko sa kanila, pasensya na kayo sorry na late ako dahil meron akong inanoint na may sakit. Yung mga tinuturuan ko po ng mga seminarista, sabi ko, mukhang hindi na tayo makakapagklase, ubus na yata yung ating schedule. Ang sabi ng isang estudyante, Father, okay lang po yun. Ang ganda nga ng natutunan namin ngayon. Ano yung natutunan nila? The same. When it comes to doing good, there is no such thing as wrong timing. Mga kapatid, ganun din po ang gawin natin. Kapag may pagkakataon tayong gumawa ng mabuti, kapag may pagkakataon tayong maging mabuti para sa ibang tao, huwag nating ipagpaliban. Always do an act of random kindness. At pag ginawa mo yan, para kang Ark of the Covenant. You become the presence of God in the world. Okay? So yun yung una, act of random kindness. Pangalawa, act of regular kindness. No?
Hindi lang random. Gawin nating regular. Do an act of regular kindness. Alam niyo, marami naman sa atin mabait. Pero marami sa atin mabait, paminsan-minsan lang. Di ba? Marami sa atin gumagawa ng mabuti. Pero marami sa atin mabuti, paminsan-minsan lang. O, halimbawa ngayon, malapit na ang Pasko, simbang gabi. Lahat ng simbahan ngayon punong-puno. Lahat ng simbahan ngayon tayuan ang mga tao. Ang babait nating lahat. No? Pero sana ang inaano ko, hindi lang sana all, sana always. Na? Di po ba? O yung katabi nyo ngayon, sabihin nyo nga sa katabi mo, o sana makita kita kahit hindi na Pasko. Sige nga, sabihin nyo. O, ayan, Kasi kapag simbang gabi, ang dami-daming tao. Kapag mahal na araw, ang dami-daming tao, ang daming banal. Di ba? Pero kapag hindi na Pasko, kapag hindi na mahal na araw, naku, hindi na tayo nagkikita. Siguro ang sasabihin ng Diyos sa atin, sana laging ganyan. O di ba ngayong kapanahon na ng Kapaskuhan, meron tayong gift giving. Nagbibigay tayo, nagdo-donate tayo para meron tayong maibahagi doon sa ating mga kapatid na nahihirapan. Sana hindi lang Pasko. Sana every time na nananawagan ang simbahan, naruroon kami, Father, para sumuporta. Again, not only random, but regular kindness. Gawin natin, hindi lang paminsan-minsan, gawin natin lagi-lagi. Do an act of regular kindness. Okay? Ano nga uli yung una? Act of. Pangalawa, act of. Ang pangatlo, act of returned kindness. Act of returned kindness. Anong ibig sabihin ng returned, Father? Ibinalik. Ibinalik. Alam nyo, kahapon lang, meron akong nabasang kwento. Totoong kwento ito, tungkol kay, kilala nyo si Shaquille O'Neal, yung NBA player. Retired na po siya ngayon. Pero ngayon, mayaman pa rin siya, naging businessman. Ang ganda ng kwento. One time daw, nagpagasolina siya. Dala-dala niya yung kanyang sasakyan. Nakita niya, yung babae daw na nagtatrabaho doon sa gasolinahan, isang babaeng buntis. So, naintriga siya. Tinanong niya, sabi niya, ikaw ba yung nagtatrabaho dito? Sabi niya, yes, sir. Sabi niya, nagdadalang tao ka ba? Yes, sir. Nakita niya, meron pang batang nakaupo doon sa tabi. Sabi niya, yung batang iyon, is he your son? Sabi ng babae, yes, sir. Bakit siya nandito? Sabi niya, wala akong mapag-iiwan. Kaya isinasama ko siya kapag nagtatrabaho ako dito sa gasolinahan. Sabi niya, nasaan ang tatay niya? Iniwan po kami. Nung nalaman niyang ako'y buntis, iniwan niya po kami. Pagkatapos noon, ang ginawa ni Shaquille O'Neal, binalikan niya yung babae. Kinabukasan, dinala niya ng maraming grocery. Tapos ang sabi niya, may pakakausap ako sa iyo, yung aking assistant. Meron siyang foundation. At ano yung ginawa niya? Binayaran niya yung apartment ng babae na noon ay 6 na buwan nang hindi nakakabayad. And then sabi niya, i-enroll kita sa isang eskwelahan na magtuturo kung paano mag-bake. And then, meron daw bakante doon na isang pwesto. Sabi niya, yung pwestong iyan, diyan ka magbe-bake at diyan ka magtitinda ng mga bread at mga cakes pag natapos ka ng mag-aral para meron ka ng sariling business. Umiyak ng umiyak yung babae. At sabi ng babae sa kanya, bakit niyo po ginagawa ito? What can I do to repay you? Alam niyo sinabi ni Shaq O'Neal, sabi lang niya, ay, wala kang dapat gawin para mabayaran ako. Pero, when you are in a position to help, help also other people. Sabi niya, now, when you are now in a position to help, help also other people. Ganon. Kapag tayo ay may pagkakataon, pag tayo ay nabiyayaan,
maghanap din tayo ng pagkakataon na maging biyaya sa ibang tao. Bakit tayo nagpapakabuti? Bakit tayo gumagawa ng mabuti? Hindi para tayo ay mabiyayaan. Tayo ay gumagawa ng mabuti dahil tayo ay nabiyayaan na. We do act of kindness not because we want to be blessed. We do an act of kindness because we have been blessed. Ganun. An act of returned kindness. You pay it forward. At kapag ganyan ang ating ginawa, natitiyak ko, mararamdaman ng tao ang presensya ng Diyos dito sa mundo. Mga kapatid, sa misang ito, nakita natin kung paano si Maria ang naging Ark of the Covenant. Siya na talaga ang naging presensya ng Diyos sa mundo. Paano tayong magiging katulad ni Maria? Ark of the Covenant din, tatlong bagay. Do an act of random kindness, do an act of regular kindness, and do an act of returned kindness. Amen? Amen.